Magandang gabi sa inyong lahat mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang liblib na dako kung saan ang bawat bulong ay may dalang panganib at ang bawat katahimikan ay may nagmamasid na nilalang. Maghanda na kayo, ayusin ang inyong pag-upo at tiyaking sarado ang inyong mga bintana dahil ang kwentong ito ay titiyak sa inyong mga balahibo. Huwag kayong lilingon sa inyong likuran, baka may nakikinig na rin sa atin. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa pusod ng isang liblib na barangay sa silangang bahagi ng Samar, ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng malungkot na tunog ng kampana. Pumanaw ang matandang mangingisdang si Nestor sa gitna ng laot. Isang pagkamatay na hindi inaasahan at puno ng mga tanong dahil wala namang bagyo o malakas na alon ng gabing iyon. Ang kanyang pamilya, sa pangunguna ng panganay na anak na si Mateo, ay mabilis na nag-ayos ng isang payak na lamay sa kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang amoy ng formalin ay humahalo sa samyo ng mga sariwang bulaklak ng kalachuchi na nakapalibot sa kabaong. Ang asawa ni Nestor na si Nelia ay hindi tumitigil sa paghikbi habang hinahawakan ang malamig na salamin ng kabaong ni Nestor. Nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi lamang dahil sa pangungulila, kundi dahil sa tila may nakamasid sa kanila mula sa madidilim na sulok ng kanilang tahanan. Ang mga kandila sa paanan ng kabaong ay tila sumasayaw sa hangin kahit wala namang puwang na pwedeng pasukan ng ihip ng labas. Ang bawat patak ng luha ni Nelia ay tila nagiging mitya ng isang mas malalim na takot na hindi niya maipaliwanag sa mga sandaling iyon. Dumating ang mga kapitbahay upang makiramay, kabilang na ang madasaling si Olympia na siyang nangunguna sa pag-aalay ng rosaryo para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng pumanaw. Si Olympia ay kilala sa buong baryo bilang bihasa sa mga usaping espiritual, kaya naman agad niyang napansin ang kakaibang pananamlay ng mga aso sa ilalim ng bahay. Ang mga hayop na ito na kadalasang maingay at laging tumatahol ay biglang tumahimik at nagsisiksikan sa ilalim ng hagdan. Para kay Olympia, ito ay isang masamang pangitain na mayroong ligaw na kaluluwa o masamang espiritu na nag-aabang sa paligid. Habang nagpapatuloy ang pagdarasal, ang batang si Paulo na apo ni Nestor ay napansin ang isang kakaibang bagay sa ilalim ng kabaong ng kanyang lolo. Isang tila itim na usok ang dahan-dahang gumagapang paitaas. Tila hinahaplos ang kahoy na kinalalagyan ng katawan ni Nestor. Hindi ito nakikita ng mga matatanda dahil abala sila sa pag-uusap at pag-iyak. Ngunit para kay Paulo, ang usok na iyon ay may anyo. Ang anyong iyon ay tila isang baluktot na nilalang na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumunggab sa kanyang biktima sa gitna ng kadiliman. Napansin ni Manolo, ang kumpare ni Nestor, na ang kape sa kanyang tasa ay biglang naging kasing lamig ng yelo sa loob lamang ng ilang minuto. Sinubukan niyang sindihan ang kanyang sigarilyo, ngunit kahit anong gawin niya, ay ayaw gumana ng kanyang lighter, na tila ba may humihigop sa init ng apoy. Lumingon siya sa paligid
at nakita ang mga anino sa dingding na tila humahaba at nagbabago ng hugis kahit hindi naman gumagalaw ang mga tao. Ang kaba ay nagsimulang mamuo sa kanyang sikmura habang ang gabi ay patuloy na lumalalim sa samar. Ang ingay ng mga naglalaro ng baraha sa labas ay tila unti-unting humuhupa na pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na bumabalot sa buong bakuran. Si Natasha, ang pamangkin ni Nestor na galing pa sa lungsod, ay nakaramdam ng matinding pangangatog ng kanyang mga tuhod habang nakaupo sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa labas at nakita ang mga puno ng niyog na hindi gumagalaw, na tila pati ang kalikasan ay humihinga ng malalim at naghihintay ng isang malaking pangyayari. Ang hangin ay naging mapanghi at malapot, isang amoy na hindi nanggagaling sa anumang bulok na bagay sa paligid. Sa loob ng bahay, ang mga kandila ay sabay-sabay na kumurap at ang liwanag nito ay naging kulay asul sa loob ng ilang segundo bago bumalik sa dati. Si Odette, ang kapitbahay na tumutulong sa kusina, ay biglang binitawan ang hawak na tray ng tinapay dahil sa biglang pagkalamig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay may dumaang kung ano sa kanyang likuran. Isang malamig na presensya na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi siya makasigaw dahil ang kanyang boses ay tila napipi ng isang hindi nakikitang puwersa na bumabalot sa silid. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kabaong ni Nestor ay tila naglabas ng isang mahinang tunog, parang gasgas ng kuko sa loob ng kahoy. Si Mateo, na nakatayo malapit sa ulohan ng kanyang ama, ay napatingin sa loob ng salamin at nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Ang mukha ng kanyang ama, na dati ay mapayapa, ay tila bahagyang nakangiwi na ngayon. At ang mga labi nito ay parang may gustong sabihin. Ngunit ang mas nakahihintakot ay ang anino sa likod ng kabaong na hindi umaalis. Isang buso na handa ng magsimulang kumain. Habang sumasapit ang hating gabi, ang hangin sa loob ng bahay ni Nestor ay lalong naging mabigat at mahirap hingahan para sa mga nakikipaglamay. Si Modesto, ang matandang kapatid ni Nestor, ay nagsimulang makarinig ng mga mahihinang bulong na tila nanggagaling sa itaas ng kanilang mga ulo, partikular sa kisamengyari sa sawali. Ang mga bulong ay hindi maintindihan, tila mga wikang luma na puno ng puot at gutom, na nagmumula sa isang nilalang na hindi tagalupa. Sinubukan niyang tawagin ang pansin ni Mateo, ngunit tila nawala ang atensyon ng lahat dahil sa antok at pagod na nararamdaman. Ang mga aso sa labas ay nagsimulang mag-alulong sa isang tono na hindi pa naririnig ng mga taga-baryo kailanman, isang tunog na puno ng pait at takot. Si Nadine, ang bunsong kapatid ni Mateo, ay napayakap sa sarili dahil sa lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, kahit suot niya ang makapal na sweater. Napansin niya na ang bawat patak ng kandila ay hindi natutunaw ng maayos, kundi tila nagiging hugis ng mga daliring nagnanais kumapit sa gilid ng kabaong.
Ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan, habang ang mga bulong ay lalong lumalakas. Sa isang sulok, si Paolo ay patuloy na nakatitig sa aninong nakita niya kanina, na ngayon ay mas malinaw na at tila may mga matang nagniningning sa dilim. Ang nilalang na ito, ang buso, ay dahan-dahang ibinubukas ang kanyang bibig na tila humihigop ng hininga mula sa mga taong nasa loob ng silid. Ramdam ni Paolo ang panghihina ng kanyang katawan, tila ang kanyang sariling kaluluwa ay unti-unting hinahatak palayo sa kanyang pisikal na anyo. Gusto niyang sumigaw at magsumbong sa kanyang nanay Nelia, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at walang lumalabas na tinig. Si Orestes, ang lokal na tanod na nagbabantay sa labas, ay pumasok sa loob upang kumuha ng mainit na kape para manatiling gising sa gitna ng gabi. Paghakbang niya sa loob ng pintuan, agad siyang napatigil dahil sa biglang pagbigat ng kanyang mga balikat. Tila may isang matandang nakasakay sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang salamin na nakasabit sa dingding at muntik na siyang himatayin sa takot. Nakita niya ang isang maitim na figura na nakayakap sa kanyang leeg, na may mga kuko na dahan-dahang bumaon sa kanyang balat hanggang sa dumugo ito. Sa kusina, si Odette ay hindi na makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan dahil nakita niyang ang mga pagkaing inihanda para sa mga bisita ay biglang nabulok at inuuod. Ang mga tinapay ay naging itim at ang kape ay naging malapot na parang dugo, isang senyales na ang buso ay hindi lamang kaluluwa ang kinakain, kundi pati ang esensya ng buhay. Nanginig ang kanyang buong katawan nang marinig niya ang isang boses sa kanyang likuran na tumatawag sa kanyang pangalan sa isang paraang napaka-pamilyar ngunit napakasama. Hindi siya lumingon, alam niyang hindi iyon tao, kundi ang nilalang na naghahanap ng biktima. Si Perla, ang kapitbahay na kilalang tsismosa, ay biglang natahimik at napako ang tingin sa kabaong ni Nestor, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging puti. Nagsimula siyang magsalita sa isang boses na hindi kanya, isang malalim at paos na tinig na nagmumula sa kailaliman ng lupa, na nagsasabing ang gutom ay hindi mapapawi. Ang mga nakikipaglamay ay nagsimulang magsitayo sa takot, ngunit tila ang mga pinto at bintana ay biglang sumara ng kusa na nagkulong sa kanilang lahat sa loob ng bahay. Ang bawat isa ay nakaramdam ng pagkasakal sa hanging tila puno ng alikabok at kamatayan. Si Mateo ay sumigaw at pilit na binubuksan ang pintuan, ngunit kahit anong lakas niya, ay tila may humahawak dito mula sa labas na may higit na lakas. Tiningnan niya si Perla, na ngayon ay nagsisimula ng bumula ang bibig, habang ang kanyang katawan ay tila kinakain mula sa loob ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang buso ay hindi na lamang isang anino, kundi isang nararamdamang bigat na tila dumudurog sa bawat isa sa kanila sa gabing iyon. Ang mga dasal ni Olympia ay tila nawawalan ng bisa dahil ang nilalang ay mas malakas sa kanilang pananampalataya.
Sa huling bahagi ng kabanatang ito, ang buso ay dahan-dahang lumapit sa kabaong at pumatong sa ibabaw nito na naging dahilan ng pagkabitak ng salamin. Ang tunog ng nababasag na bubog ay umaling-aungaw sa buong bahay na sinundan ng isang nakakangilong tawa na tila nanggagaling sa bawat sulok ng silid. Ang kaluluwa ni Nestor ay tila pilit na hinahatak palabas mula sa kanyang malamig na katawan. At ang buso ay nakangiting naghihintay. Walang makakatakas sa gutom ng nilalang na ito, lalo na kung ang lahat ay nababalot na ng takot at pag-aalinlangan. Ang pagkabasag ng salamin ng kabaong ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa loob ng bahay. Ngunit walang sino man ang makalabas dahil sa mga nakasarang lagusan. Si Nicanor, ang matandang pinsan ni Nestor, ay sinubukang basagin ang bintana gamit ang isang silya. Ngunit ang kahoy ay tila naging bakal sa tibay at hindi man lang nagasgasan. Ang bawat pagsusumikap nilang makalaya ay nauuwi sa pagkabigo habang ang buso ay patuloy na nananatili sa ibabaw ng kabaong tila nanginginig sa tuwa. Ang hangin ay naging mas malapot na may lasang kalawang at nabubulok na karne na dumidikit sa kanilang mga dila. Napansin ni Mateo na ang katawan ng kanyang ama ay nagsisimulang mangitim ng mabilis, na parang ang lahat ng natitirang buhay dito ay hinihigop ng buso. Ang mga ugat ni Nestor ay tila lumulutang sa balat, at ang kanyang mga mata ay biglang bumukas, bagaman wala itong anumang buhay o ningning. Si Nelia ay napasigaw sa takot nang makita ang anyo ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nilalamon ng buso bago pa man ito makalabas sa silid. Ang bawat emosyon, bawat luha at bawat takot ay nagiging pagkain para sa mapanirang nilalang na nasa kanilang harapan. Si Marites, na kasama ni Perla sa pagpunta sa lamay, ay nagsimulang makaramdam ng matinding hilo at pagsusuka dahil sa amoy na bumabalot sa kanila. Nakita niya ang mga anino ng mga tao sa paligid na nagsisimulang maghiwa-hiwalay mula sa kanilang mga katawan, tila may sariling buhay ang mga ito. Ang buso ay hindi lamang kaluluwa ng patay ang target, kundi pati ang mga anino ng mga buhay na naroroon upang lalong palakasin ang kanyang sarili. Ang bawat aninong nakukuha nito ay nagpapalaki sa kanyang anyo hanggang sa masakop na nito ang buong kisame ng bahay. Si Olympia ay hindi sumuko at patuloy na humahawak sa kanyang krusipihong pilak, bagaman nararamdaman niyang ito ay umiinit at tila gustong maputol. Sinigawan niya ang lahat na huwag titigil sa pagdarasal. Dahil ang takot ang siyang tunay na nagpapalakas sa buso sa gitna ng lamay. Ngunit si Oscar, ang nakababatang kapatid ni Nicanor, ay nawalan na ng pag-asa at nagsimulang maglupasay sa sahig habang humihingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang kanyang kawalan ng pananalig ay naging isang bukas na pintuan para sa buso upang dahan-dahang pasukin ang kanyang isipan at damdamin.
Sa gitna ng kadiliman, si Paolo ay nakakita ng isang pagkakataon upang makalapit sa kabaong ng kanyang lolo sa kabila ng panganib na nagbabanta. Naniniwala ang bata na kung mailalagay niya ang rosaryo sa kamay ni Nestor, baka sakaling matigil ang paghigop ng buso sa kaluluwa nito. Gumapang siya sa ilalim ng mga binti ng mga matatanda, pilit na hindi tinitingnan ang dambuhalang anino na nasa itaas niya. Ramdam niya ang lamig na tila tumutusok sa kanyang balat. Bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay tila isang pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang malapit na si Paolo sa kabaong, ang buso ay biglang lumingon sa kanya gamit ang mga matang tila dalawang itim na butas na walang hangganan. Ang bata ay napatigil, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok dahil sa tindi ng presensya ng nilalang na nasa kanyang harap. Ngunit bago pa man siya masunggab ng buso, si Nora, ang kanyang ina, ay mabilis na humablot sa kanya at hinila pabalik sa ligtas na sulok. Ang galit ng buso ay nagdulot ng malakas na pagyanig ng buong bahay. Tila may malakas na lindol na tumatama lamang sa kanilang kinaroroonan. Si Melchor, ang pinsan ni Mateo na kakarating lang mula sa kabilang bayan, ay nagtaka kung bakit sarado ang lahat ng pinto kahit pununo ng tao ang loob. Sinubukan niyang kumatok ng malakas, ngunit walang sumasagot. Tila ang bahay ay naging isang libingan na mismo sa gitna ng gabing iyon. Mula sa labas, nakikita niya ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa mga siwang ng dingding. Isang maputlang liwanag na hindi nanggagaling sa kuryente o kandila. Hindi niya alam na sa loob ang kanyang mga kamag-anak ay nakikipaglaban na para sa kanilang mga kaluluwa laban sa isang gutom na buso. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, ang buso ay nagpakawala ng isang malakas na bugso ng hangin na nagpatay sa lahat ng natitirang kandila sa loob ng bahay. Sa gitna ng ganap na kadiliman, tanging ang mga tunog ng pagnguya at paglunok ang naririnig ng mga taong naroroon na nagdudulot ng matinding kilabot. Walang nakakaalam kung sino ang susunod na kukunin o kung may matitira pa bang buhay pagkatapos ng gabing ito ng paglalamay. Ang kadiliman ay naging ganap at sa bawat segundo, ang buso ay lalong nagiging mataba. Sa kanilang mga takot at hinagpis, nang muling magkaroon ng kaunting liwanag mula sa isang maliit na flashlight ni Mateo, nakita nila ang isang eksenang hindi nila malilimutan habang buhay. Si Oscar ay nakahandusay sa sahig, tilat ang mga mata ngunit wala ng buhay, tila hinigop ang lahat ng likido sa kanyang katawan sa loob ng ilang minuto. Ang buso ay wala na sa ibabaw ng kabaong, ngunit ang presensya nito ay mas lalong naging matindi. Tila ba ito ay humalo na sa mismong hangin? Ang bawat isa ay natatakot gumalaw. Baka sa isang maling hakbang ay sila na ang susunod na maging biktima ng nilalang. Si Mina, ang asawa ni Oscar, ay nagsimulang tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa dahil sa nakitang kalagayan ng kanyang asawa. Ang kanyang pagtawa
ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na tila isang musika para sa buso na patuloy na nagmamasid sa kanila mula sa bawat anino. Sinubukan siyang patahimikin ni Norma, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit si Mina ay tila wala na sa kanyang sariling katinuan at nagsimulang magsalita ng mga lihim. Isiniwalat niya ang mga kasalanang itinago ng pamilya, mga galit na naging mitya ng pagdating ng buso sa lamay na ito. Napagtanto ni Olympia na ang buso ay hindi lamang dumarating dahil sa patay, kundi dahil sa mga negatibong enerhiya at mga lihim na itinatago ng mga buhay. Ang bawat galit at inggit na nararamdaman ng mga naroroon ay nagsisilbing magnet na humihila sa buso upang manatili at huwag nang umalis. Sinimulan ni Olympia na ipag-utos sa lahat na humingi ng kapatawaran sa isa't isa upang mabawasan ang kapangyarihan ng nilalang sa loob ng bahay. Ngunit ang pagpapakumbaba ay mahirap gawin sa gitna ng matinding takot at ang panganib na mamatay sa anumang sandali sa dilim. Si Orlando, ang kapatid ni Mateo na matagal nang hindi nagpapakita, ay biglang lumitaw sa gitna ng silid kahit sarado ang lahat ng mga pinto at bintana kanina pa. Ang kanyang hitsura ay napakamaputla at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan, hindi kumukurap at hindi nagsasalita sa sino mang lumalapit sa kanya. Napansin ni Nelia na ang anino ni Orlando sa dingding ay hindi sumusunod sa kanyang bawat galaw, kundi tila may sariling isip at direksyon. Ang aninong iyon ay may mahahabang kuko at isang dambuhalang bibig na nakabukas sa likod ng ulo ng kanyang anak. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Milagros, ang matandang nanilbihan sa pamilya, ay nakakita ng isang litratong nakasabit sa dingding na kinuha kanina lamang bago mamatay ang mga kandila. Sa litratong iyon, makikita ang buong pamilya sa harap ng kabaong. Ngunit may isang dagdag na anino na nakatayo sa mismong gitna nina Mateo at Nelia. Ang aninong iyon ay walang mukha, ngunit ang anyo nito ay tila isang baboy ramo na nakatayo sa dalawang paa. Ang klasikong anyo ng buso. Ang bawat isa sa litrato ay tila may itim na marka sa kanilang mga noo. Isang marka ng kamatayan. Nagsimulang manginig si Mateo nang makita ang litratong hawak ni Milagros, dahil na-realize niya na ang buso ay matagal na silang minarkahan bago pa man mamatay ang kanyang ama. Ang pagkamatay ni Nestor sa dagat ay simula lamang ng isang sumpa na dinala ng matanda mula sa isang misteryosong isla na kanyang binisita noong nakaraang buwan. Ang sumpa ay nangangailangan ng 7 kaluluwa upang mabayaran ang utang na kinontrata ni Nestor para sa masaganang huli ng isda sa kanilang baryo. Ang katotohanan ay lalong nagpabigat sa kapaligiran na nagdulot ng higit na takot at pagkakawatak-watak sa pamilya. Si Patricia, ang kasintahan ni Mateo, ay nagsimulang makaramdam ng mga kamay na gumagapang sa kanyang binti mula sa ilalim ng sahig na kawayan. Sumigaw siya at tumalon patungo kay Mateo.
Ngunit ang sahig ay tila bumukas at isang madilim na puwersa ang humihila sa kanya pababa sa ilalim ng bahay. Sinubukan siyang hawakan ni Mateo, ngunit ang lakas ng humihila ay hindi makatao, na nagre-resulta sa pagkakapilas ng damit ni Patricia at pag-iyak nito sa sakit. Ang buso ay nagsisimula na ring kumuha mula sa mga taong walang kinalaman sa pamilya basta't naroon sila. Sa dulo ng kabanatang ito, ang buso ay muling nagpakita sa anyong mas malapit sa tao. Nakasuot ng barong na katulad ng kay Nestor, ngunit ang mukha ay puro uod. Lumapit ito kay Nelia at hinawakan ang kanyang pisngi na nag-iwan ng isang itim na paso na tila nanggaling sa impyerno mismo sa init nito. Ang lahat ay napatahimik sa tindi ng eksenang iyon, habang ang buso ay dahan-dahang bumubulong ng kulang pa sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang lamay ay naging isang piging para sa nilalang na hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang lahat ng gusto nito. Ang madaling araw ay dumating na may kasamang hamog na tila lason sa kapalaran ng pamilya ni Nestor. Habang ang buso ay unti-unting naglalaho sa paningin, ngunit nananatili sa pakiramdam. Si Nestor Jr., ang panganay na anak na inakalang nawawala, ay biglang pumasok sa pintuan na ngayon ay madali nang nabuksan, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi na tao. Ang kanyang mga balat ay nakalaylay at ang kanyang boses ay tila isang koro ng mga namatay na naguutos sa lahat na lumabas na ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng itim na likido na may amoy ng nabulok na isda. Si Mateo ay lumapit sa kanyang kapatid, ngunit pinigilan siya ni Olympia dahil alam nitong hindi na si Nestor Jr. ang nasa harap nila, kundi ang mismong buso na nagpalit anyo. Ang nilalang ay nag-aalok ng isang kasunduan. Ang kaluluwa ng isa sa kanila, kapalit ng kaligtasan ng nakararami sa loob ng bahay na iyon. Ang bawat isa ay nagkatinginan, puno ng pagduda at takot, kung sino ang magsasakripisyo upang matapos na ang bangungot na ito na nagsimula sa isang simpleng lamay. Ang katahimikan ay muling bumalot, ngunit ngayon ay puno ito ng matinding tensyon at pagkamuhi sa isa't isa. Napansin ni Paolo na ang anino ng kanyang lolo sa loob ng kabaong ay dahan-dahang bumabangon at tumuturo sa direksyon ni Mateo, ang taong may pinakamabigat na lihim sa lahat. Lumabas ang katotohanan na si Mateo ang siyang pumatay sa kanyang ama sa dagat upang makuha ang mana at ang mga lupain nito sa Samar. Ang galit ni Nestor ang nag-imbita sa buso, at ang nilalang ay hindi aalis hanggat hindi nakukuha ang tunay na may sala sa likod ng trahedyang ito. Ang pamilya ay nagulat sa revelasyong ito at ang pagmamahal ay napalitan ng poot kay Mateo. Si Mateo ay sinubukang tumakas, ngunit ang mga anino sa dingding ay biglang humaba at humawak sa kanyang mga braso at binti na tila mga kadenang gawa sa purong kadiliman. Ang buso sa anyo ni Nestor Jr. ay dahan-dahang lumapit sa kanya
at ibinuka ang dambuhala nitong bibig na puno ng matutulis ng ngipin. Isang huling sigaw ang narinig mula kay Mateo bago siya tuluyang lamunin ng dilim na nagiiwan lamang ng kanyang mga damit sa sahig ng kanilang lumang bahay. Ang kasunduan ay natupad at ang gutom ng buso ay pansamantalang napawi sa dugo ng may sala. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang mga bintana at pinto ay biglang bumukas ng maluwag at ang sikat ng araw ay tumama sa loob ng silid na puno ng kaguluhan. Ang kabaong ni Nestor ay nanatiling bukas, ngunit ang katawan sa loob ay wala na ring laman. Tila sumama na rin sa dilim na lumamon sa kanyang anak. Si Nelia at ang iba pa ay naiwang tulala. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyari sa mga awtoridad o sa iba pang mga taga-baryo. Ang lamay ay natapos, ngunit ang takot ay habang buhay na nakatanim sa kanilang mga puso at isipan. Ang mga aso sa labas ay nagsimulang muling tumahol, ngunit sa pagkakataong ito ay tila ba sila ay nagbababala sa isang bagong panganib na darating sa hinaharap. Ang baryo ay naging tahimik, ngunit ito ay isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan kundi ng patuloy na pag-aalala at pagmamasid sa dilim. Natutunan ng mga tao na ang bawat lamay ay dapat panatilihing maingay at puno ng liwanag upang hindi muling maakit ang buso na naghihintay sa bawat sulok. Ang mga kwento tungkol sa gabing iyon ay naging isang babala sa bawat susunod na henerasyon ng mga mangingisda. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni Nestor ay nanatiling bakante dahil walang sinuman ang naglakas loob na tumira rito muli pagkatapos ng trahedya. Sinasabing tuwing hating gabi, naririnig pa rin ang mga bulong sa kisame at ang tunog ng kabaong na tila may kinakamot mula sa loob ng kahoy. Ang buso ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagpapahinga lamang at naghihintay ng susunod na pagkakataon na may pusong puno ng galit o pagkamatay na puno ng lihim. Ang gabi ay nananatiling pag-aari ng mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit palaging nararamdaman sa ating paligid. At diyan na nagtatapos ang ating kwento sa gabing ito. Isang paalala na ang bawat kilos natin ay may katapat na bunga sa mundong ito man o sa kabilang buhay. Ang buso ay sumisimbolo sa ating mga nakatagong kasalanan na pilit nating itinatago, ngunit sa huli ay siyang lalamon sa atin kung hindi natin ito haharapin ng tama. Ang tunay na katatakutan ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa dilim na nananahan sa loob ng ating sariling mga puso at sa ating mga gawaing masama. Huwag hayaang mabulag ng pansamantalang yaman o galit dahil ang kaluluwa ang huling kabayaran sa lahat. Mga kagabi ng lagim, ang kwentong ating napakinggan ay hango sa mga paniniwalang luma, ngunit nananatiling buhay sa ating kultura tungkol sa buso, ang nilalang na kumakain ng kaluluwa. Sa bawat lamay na inyong pupuntahan, laging tandaan na ang pagrespeto sa patay at ang pagkakaroon ng malinis na konsensya
ang inyong pinakamabisang proteksyon laban sa anumang masamang espiritu. Huwag hayaang maging tahimik ang inyong paligid dahil sa gitna ng katahimikan, doon nagsisimulang bumulong ang mga hindi nakikita. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan ngayong gabi. Sana ay may natutunan kayong aral at sapat na kilabot para sa inyong pagtulog. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. I-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong matakot at mabigyan ng aral sa bawat kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa dilim, mag-ingat kayong lahat at magandang gabi, mga kagabi ng lagim.